Gumugulong na sa Senado ang pag-amyenda sa IPIRA Law, ang batas na hadlang sa utos ng Pangulo na alisin na ang system loss sa mga bayarin sa electricity bill. Pero ayon sa isang grupo, may isa pang bayarin sa bill sa kuryente na dapat bawasan. Nakatutok si Maki Pulido. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Isa ito sa pinakapinalakpakang bahagi ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kagustuhan ng Pangulo na tanggalin na sa singil ng kuryente ang system loss. System loss ang nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable mula sa mga planta o kaya'y nanakaw tulad halimbawa ng illegal connection. Ibig sabihin lang, hindi mo ito kinonsumo pero sinisingil sa'yo. So dapat ang mag-absorb niyan ay yung utilities. Diyan dapat nila maipakita yung kanilang efficiency o kagandahan ng kanilang operasyon. Nasa 5% ng iyong total bill ang system loss kung Meralco customer ka. Aabot naman ito ng 8 to 12% sa mga rural electric cooperative. Ang system loss na yan, pinapatawan pa ng 12% na VAT o value-added tax. 127 kilowatts ang kinonsumo ni Ria noong Mayo at ang electric bill niya ay 1,800 pesos. Sa bill na yan, 101 pesos ang system loss. Parang hindi mo naman ma-feel yung 100 pesos na matatanggal sa yung system loss. So, dapat siguro medyo lakihan pa ng konti. Pero hindi ura-uradang mangyayari ang gusto ng Pangulo. Sabi ni Energy Regulatory Commission Chair, Attorney Francis Attornino Juan, kailangan amyendahan muna ang IPIRA Law na pinapayagan ang pangungulekta nito. Pinapayagan kasi ng batas na mabawi ng mga distribution companies ang mga gastos sa paghatid ng kuryente. Naglagay lang ng cap ang ERC na dapat hindi hihigit sa 6.5% ang system loss. Dahil nga ito ay pwedeng may kapabayaan din ang mga utilities, kaya't mayroon siyang cap na pinatutupad namin. Pero meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito may iwasan. Dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. Ang pag-amyenda sa IPIRA Law dinidinig na sa Senado. Sang-ayon si Senator Erwin Tulfo na hindi dapat singilin sa consumers ang system loss. Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa lang po natin for sponsorship. Handa raw makipagdiskusyon ng Meralco kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa IPIRA Law. Pero dapat din daw makitang ang system loss ay common operational aspect ng pag-deliver ng kuryente. Namumuhunan daw ang Meralco sa mga pasilidad at teknolohiya, kaya hindi sila lumalampas sa 6.5% cap na itinakda ng ERC. Ayon naman sa Philippine Rural Electric Cooperative Association na may mga miyembrong 121 electric cooperatives sa buong bansa, kakayanin lamang nilang tanggalin ang system loss kung may subsidiya mula sa gobyerno. Bilang mga electric cooperatives, non-stock, non-profit, wala hong provision or wala hong pondo na nakalaan para saluhin ang mga gastusin na ito. Matagal ang panawagan ng Power for People Coalition na tanggalin ang system loss. Pero ang tunay daw na makakaluwag ay kung mabawasan ang generation charge na 65% ng electric bill. Sabi ng Power for People Coalition, kung gumamit ng renewable energy ang mga generation company sa halip na coal at liquefied natural gas, malaki ang matatapyas dyan. Mas nagmahal pa nga ang inaangkat na coal at LNG nang magkagera sa Iran. Tinamaan tayo sa panahon ng Ukraine War, tumaas ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, tumama yung Iran War, pataas ng pataas yung kuryente natin dahil yan sa importation ng coal at gas. So, kung baga sa elementary solution, kailangan mong palitan yung source na yon. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.